Nunod at nakikinig sa himpilan ng Radio Inquirer 990, lalong-lalo na sa mga seafarers at kanilang pamilya. Sa mga marino na naglalayag, magandang hapon, gabi o umaga sa inyong lahat. Sabado na namang muli at makakasama natin ang ating mga co-host, Captain Danny Rico Hermoso, my partner, Mrs. Lidwina Morales at mga anak ng mga marino na sina Dr. Jill Estabilio Casacop and Attorney John Pelayo. Bahagi ng ating programa ang mahalagang impormasyon o mga tips mula sa usapin ng agrikultura mula kay Captain Danny, usaping pangkalusugan ni Dr. Jill Estabilio Casacop, payong legal ni Attorney John Pelayo at ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon, ang Thought for the Week na ihahatid sa inyo ni Madam Lidwina Morales. At sasamahan din tayo ng ating bisita ngayon hapon mula sa BDO o Banco de Oro para tayo ay mas lalong yumaman through online banking. Ito po si Captain Jess Morales. Welcome to Gabay ng Pamilyang Marino. Samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng pagtalakay sa ilang mahalagang usapin na magbibigay ng kalaman at impormasyon para sa ating mga marino. Sa mga nagnanais makibahagi sa aming talakayan, mag-text sa DZIQ space, name space, inyong mga komento, mensahe at katanungan at isend sa 4467. Short message lang, 150 letters at piso lamang kada text. O di kaya naman sa 0920-837-9790. Ang Inquirer 990 TV ay kasalukuyang nasa test broadcast sa DTT o Digital Terrestrial Television. Kami ay napapanood sa Digiboxes Channel 18 or Channel 16 on ABS-CBN Box, Channel 9 sa RCA at Channel 23 sa iba pang boxes. Maaari nyo pa rin mapapanood, mapapakinggan sa pamagitan ng ating website radioinquirer.net. At bago tayo magpatuloy ay syempre isang malusog na pagbati mula sa ating mga co-host at bisita ngayong hapon. Umpasan natin kay Dr. Jill kararating. Okay, for Jill, the first bumati time, ka. hindi ako late. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pasalamatan ang sponsor ng aking suot ngayon. Wow, ganda. Ayan, So sa ISP, salamat. Naka-jacket ako. Yes. Ang sama ng pakiramdam mo medyo para yung- akong lalagnatin. Yung itsura mo nga, Oo medyo nga, parang oo. lalagnatin. May malamig din dito sa ating Madam. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig. Kay Bien at saka Susan, hi. Bakit birthday nila? Hindi naman. Hello Okay, sa okay. inyo. At of course, habang wala pa si Captain Danny at parating na yon, so si Attorney, ipakilala natin si Mr. Ken Chiambeng, Vice President, Head of Electronic Banking ng BDO, at ang kanyang darating pang kasama si Richard Ivan Rivera. Magandang hapon sa iyo, Ken. Magandang hapon, Captain Jess, at maraming salamat at naimbitahan mo kami rito sa iyong programa. Ayan, sa regular kayong attend dito after during every third Saturday of the month para lalong maintindihan ng ating mga marino kung paano tayo mag-impok o mag-save sa Banco de Oro, ang pinaka number one Number one na ang BDO ngayon, di ba? Napakalawak ng inyong mga negosyo sa buong mundo. Buong mundo yata marami na kayong May mga remit offices tayo sa buong mundo. Maaaring gamitin ng ating mga marino na overseas. Okay. Samahan niyo po kami 1.5 hour hanggang 6 para malaman niyo ng gusto kung paano mag-transact sa Banco de Oro to online banking. Ito po ay pag-uusapan natin sa unang 30 minutes ng ating programa. At
bago tayo magpatuloy, Kabayan, nais mo bang makaipon sa perang padala? Video Kabayan Savings Account. Sa perang padala, makakaipon ka na. Video Kabayan Savings Account. Sa halagang 100 pesos, mayroon ng ATM debit card, passbook at libreng life and accident insurance. Dito ka na sa Video Kabayan Savings Account. Huwag mahiyang lumapit, kabayan. Dahil sa Video, welcome na welcome ka. Astra Marine International. Astra Marine International is a ship manager, a ship agent, and a manning agent. Visit us at 10F A. Jemerson's Place, number 1618, Hidalgo Street, Malate, Manila. Call us at telephone numbers 524-7521, 525-0182, or 524-4280, or email us at amii@astramarine.net. Astra Marine International, a global commitment to quality service. Sa ikatlong taon ng programa ni Jess Morales, sa Kapitan Jess Morales, ng mga marino dito sa TV Inquirer at sa Radio Inquirer, binabati ko lahat ang marino at ang masigabong pagbati kay Captain Jess Morales sapagkat maraming natututuhan ng mga marino sa kanyang programa. Sana lumawi pa ang inyong programa at lumawi pa ang mga marino para mas gumanda ang buhay ng inyong mga pamilya. Pag-ipon kayo palagi. Senator Gordo po. Thank you. ayan, magbabalik pong muli ang gabay ng pamilyang Marino at ang sabi nga ni Senator Cordon, mag-ipon kayong palagi. Ano? Kaya tamang-tama yung ating guest ngayong hapon ay tuturuan tayo kung paano tayo makakapag-ipon. Mag-ipon sa barko through online banking. Yan, okay. So, magandang hapon muli, Ken. Itong topic natin ngayon ay tungkol sa video online banking. Ano ba itong video online banking? Pakipaliwanag nga natin mabuti ito. Captain Jess, itong video online banking, ito ay isang banking sa pamamagitan ng internet. Internet. Oo. Basta may internet access, magagawa ang mga banking transactions, no, 24/7. Para kang laging may kasamang video branch na bukas para sa iyo anumang oras at saan ka man sa mundo. Anywhere, no? Oo. Anywhere and anytime. Available. Pero yung mga yung nasa barko mismo, kailangan nandun sila sa port para sila ay makapunta dun sa kung meron mga ibang bangko doon or video branch or ano yun? Yung mga seafarers natin, kahit nasa barko, kung may internet access yung kanilang vessel, pwede silang mag-access pa rin ng video online banking. Okay. No? Basta naka-enroll na sila, explain ko rin siguro later on, no, paano yung enrollment process. Okay. So, ano ang mga transaction na maaaring gawin sa video online banking? Captain Jess, actually maraming transactions na pwedeng gawin 24/7 sa ating online na banking. Dito, ma-access mo ang account para i-check yung balanse, number one. No? Kasi gusto ng mga seafarers natin, pag nagpadala sila o nag-remit sa account nila, ma-check nila kaagad. No? Tapos makikita mo yung mga transaction mo rin ditong ginawa or transaction sa account mo for the last 90 days. Okay? Maaari kang magpondo ng video account mo o mag-transfer sa account ng ibang video account. Halimbawa, itong magpapadala ka sa pamilya o kamag-anak o mga kaibigan. Okay? Makakapagbayad ka rin ng mga utility bills dito. Yung mga kuryente o yung telecom bill o kahit mga credit card bills, loans at marami pang iba na pwede mong bayaran gamit ang video online banking. At Captain Jess, alam mo ba, itong video online banking, makakapagpadala ka ng pera o allowance sa pamilya gamit yung tinatawag na send money service sa loob ng video online banking. Kapag ikaw ay isang video online banking user, pwede ka na magpadala, makukuha yung padala mo sa mga partner locations ng video. Kasama rin dito ang mga video branches, video remit counters sa SM, sa mga partners na kagaya ng Cebuana Luwiliar at M. Luwiliar. So, maaari din itong magpadala ka via door-to-door. Ito yung halimbawa, gamit ang video online banking, pwede mo ipadala doon sa beneficiary mo na walang account na door-to-door, dadalhin sa kanya. At pwede rin itong magpadala na para ma-credit o ma-transfer sa ibang bangko. So, meron din ganung facility yan.
At iba pa yung mga kagaya ng reload ng cash card, no, yung mga cash card ng BDO, at pwede ka rin magpa-reload ng telepono gamit ang BDO online banking. So yun, marami tayong pwedeng gawin habang naka-login ka sa online banking. Ayun. Okay yung cash card. Meron ako niyan. Oo. Ngayon, ang ibig kong sabihin kasi, yung ibang mga, karamihan mga seafarers nasa barko, no? Kapag may, merong internet access, pwede sila magpadala. Pero, ang problema, yung padala, ang ibig sabihin, yung pera nila dun sa barko, eh. Ayun. So, hindi pwede yun. Oo. Dahil, marahil magpapadala sila, sa kanilang pamilya, galing dun sa account nila marahil sa BDO. Tama ba yun? Tama, Captain Jess. Ang pwede nilang gawin, yung pera nila, halimbawa may cash sila, di ba, doon sa barko, daong nung nila sa port, pwede nilang i-remit sa sarili nilang account sa BDO, tapos gamit ang internet banking or online banking, pwede na nilang i-access yung niremit na... So, magbibigay sila ng instructions na o di kaya ipasa naman nila yung doon sa account ng misis niya. Pwede rin. Ang maganda rito kasi, pag ikaw ang marino, tapos credit mo sa account mo mismo sa, halimbawa sa Pilipinas o sa BDO, nakikita mo na kaagad kung pumasok na yung niremit mo. Tapos ikaw na mismo magdi-distribute din. Hindi ka na matcha-charge ng extra. Isang beses mo lang ipadadala sa account mo. So, yung ganitong senaryo, halimbawa, may mga seafarer kasi na yung mga binata, no, nagkakaroon sila ng self-allotment kung tawagin. No? Tama. Kasi wala naman silang padadalhan ng mga ang tawag doon, aluti. May aluti sila kung minsan mother pero tingi-tingi lang, no. Naglalagay sila ng sarili nilang account on the name Sigel. Ngayon, kung magbibigay sila sa amin ng instructions, magpadala, mag-remit na lang dito sa through online, ganon. Ang mangyayari bali... O credit sa... Kailangan ba yun na yung account niya sa BDO rin? Sa BDO. Kumbaga, yung BDO account niya, doon na lang niya yung self-allotted niya, doon i-credit sa BDO account niya. Tapos mula doon sa BDO online banking, pwede siya ngayon... instructions. Pwede siya ngayon online na magpadala sa nanay niya, halimbawa, o kaya naman may pinababayarang Meralco bill, for example, pwede niyang bayaran. So, kailangan yung padadalhan, yung transfer, BDO account din. BDO account din. Okay. So, yung mga seafarers na gustong magpadala sa kanilang kamag-anak, kung meron kang self-allotment account sa isang BDO branch, di mag-online banking ka o padalhan mo yung account ng nanay mo o ng kapatid mo through online banking. Through ganun online ba yun? Banking. Okay. Ayun sabi mong pambayad ng bills. Oo. Pwede rin yun. Kung halimbawa, kasi isa ito sa direkta yung sa Meralco? O diretso sa, na yun. Oo, diretso sa biller. Kasi ito yung magandang feature nito pagka may halimbawa kailangang isettle na bill, imbis na ipapadala mo o i-remit mo na cash, at tapos sila pa yung magbabayad. Ito diretso na. Ikaw na mismo magbabayad. Halimbawa, yun nga, Meralco o credit card bill. Kumbaga, sigurado ka na dun pumunta talaga yung pinadala mong pambayad. Okay. So, yung palang mga kamag-anak ng ating mga seafarers, nagsabi, Kuya, yung amin, hindi na ako makabayad ng Meralco bills. Pwede ba, padalan mo ako ng pera? Duda naman si Seaman. Malay mo, sinasabi mo lang Meralco bills, bibili ka pa lang ng ibang ibang gamit, ganon. So para masiguro, sige, bayaran ko na yung Meralco bills mo. Magkano ba yung Meralco bills mo? Tama. Ayan, ganito, ganyan. Di sige, padadalan ko through online from my account through Meralco bills on your account. Wow, meron na kayong hindi na kayo magdududa. Na yung hinihingi sa inyong pera ng inyong kamag-anak para sa isang bagay na dapat bayaran ay direkta na through online banking. Ayun. Magaling magaling okay. Kumbaga ito, may ina-empower natin mismo si seafarer na siya mismo ang mag-control at mag-manage ng kanyang account. Anyway, yung pag-uusapan natin mamaya yung tungkol sa pagpapamilya, nandun din yung control ng pagmamanage, Pero palagay ko naman sa mag-asawa, medyo ibang usapan na yun. Sabihin, kinokontrol mo yung akin remote control na yan. Wala ka ng tiwala sa akin yan. Di ba? Ibang usapan yon sa mag-asawa. Paano magkakaroon ng BDO online banking account? Captain Jess, simple lang. Kailangan mo lang talaga ng BDO online, BDO account. No? Tapos gamit yun nga, kagaya nun, BDO Kabayan Savings o ATM debit card.
Tapos pwedeng video account na or credit card, at dito kailangan lang natin meron kang email at saka meron kang mobile number or yung cellphone number. Ngayon, ang gagawin mo, punta ka sa internet, i-type mo yung www.bdo.com.ph. Dun sa website ni BDO, nandun yung online banking login. I-click mo lang yon. Tapos meron din dong button na enroll now, no? I-click lang din ni ni Seafarer. Tapos piliin niya lang sa enrollment within the Philippines. Ito yung halimbawa, nandito pa siya sa Pilipinas bago siya umalis. May account siya sa BDO, i-enroll na ngayon sa online banking. Ito ang paraan, no? Click niya doon within the Philippines, tapos kumpletong sagutan niya lang yung mga tanong. Ang mga tanong naman doon, hihingi yun ng kung anong gusto mong user ID na gamitin, anong password, ganyan. Tapos may mga challenge question. Pagkatapos ng mapilapan yung enrollment form online, pwede ka nang pumunta kahit sa ang BDO ATM para i-activate, no? Meron kasing ipadadalang activation code sa cellphone. Tapos pwede mong ngayon i-activate yung enrollment mo. At mabilis din ito, no? Within 24 hours, magagamit mo na yung online banking account. So, pwede na niyang umpisahang gamitin. Yun. Sir Ken, ano yung activation code? Saan gagamitin yung activation code? Dr. Jill, yung activation code natin, ito yung, kasi in-enroll mo yung inyong mobile banking. Di ba bibigyan ka ng activation code? So, siya, yung sa internet pa rin. Kasi sabi mo, nabanggit mo na pupunta sa nearest ATM. ATM ng BDO. Oo. Kasi ito, mangyayari, pagka-enroll mo, doon sa system, may ibibigay sa yung number. 6-digit number ito, na pwede mong gamitin papunta ngayon, pag pumunta ka sa ATM para i-activate. Okay. So, hindi siya dun sa mismong habang nag-online ka, tapos pag sinubmit mo siya, may verification code, dun mo i-enter dun sa computer. No, you need to go to the ATM. Oo, pupunta ka sa ATM. Ito kasi, kaya natin ginagawa ito, safety feature naman ito, na ang mangyayari, malalaman natin na talagang ang owner ng account na nag-i-enroll, siya mismo. Kasi gagamitin niya yung ATM card niya at saka yung activation code na ginamit pag-enroll. Okay. Ayun. Thank you. Ayun. Okay. Okay. Merong plus report eh. Alvin, pasok. Radyo Inquirer 990 Flash Report. Plus report, buong biyahe ng MRT. Isang oras nang walang biyahe mula kay Alvin Barcelona. Maraming salamat. Nagka-aberya na naman itong linya ng MRT na bumabagtas dito sa kahabaan ng EDSA. Nabatid na kanina pang alas 3:44 ng hapon ay wala ng biyahe itong MRT at nakapektado nito ay ang buong linya, no, mula dyan sa North Avenue hanggang EDSA Extension sa Taft at pabalik. Nabatid na mahigit na isang oras na walang biyahe. Bagamat may may mga pasahero na nagpupumilit na umakyat, no, inabisuhan na ito ng mga security guard na walang biyahe ngayon. Ang sinasabi ay meron daw technical problem, particular itong may problema sa kanilang signaling system. So, yan muna ang ating balita. Alvin Barcelona. Para sa Radyo Inquirer 990, bayan nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Radyo Inquirer 990 Flash Report. Gabay ng Okay, yan ang plus report mula kay Alvin. Magbabalik po ang gabay ng Pamilyang Marino at nandito na pala si Captain Danny. Bumati muna Captain Danny. Yun, tama-tama po yung report ni kapatid na kasamang Alvin. Na traffic po talaga, maraming pasahero. Pero magandang hapon po at yung mga tag-aani Quezon City Circle, nag-aabang ng pagbati sila sa pamumuno ni Macbeth. At samantalahin ko na rin po pagkakataon kahit pagbati ito ay pakikadalamhati po. Lahat ng kamag-anak po ni Nanay Esther, isa po itong dumagat na nakatira sa Barangay Puray, Montalban, nananawagan ng inyong kamag-anak na si Nanay Esther ay namatay po kanina.
Magandang hapon po. Lorenzo. At nandito na rin ang ating kasama ni Ken, si Richard Ivan Rivera. Good afternoon, Ivan. Hi, good afternoon. Oo, na-traffic ka rin. Okay. Nasaan na ba tayo, Ken? Nandito na tayo sa maaari bang mag-enroll sa video online banking ang mga kliyenteng nasa ibang bansa? Yes, Captain Jess, kanina diniscuss natin yung paano mag-enroll. Ang dinescribe ko kanina, yung paano mag-enroll pag nandito ka sa Pilipinas. Ngayon kung halimbawa nasa abroad ka naman o nasa labas ng ibang bansa, paano mag-enroll? Ganun din, pwede rin tayong mag-enroll gamit din ang BDO Kabayan Savings o BDO Savings Account, current account, o kahit yung dollar account. Kailangan mo lang din mag-login sa www.bdo.com.ph at dito i-click mo rin yung enroll now. Ang pipiliin mo lang ngayon yung enroll outside the Philippines. Ito naman outside the Philippines naman to. Outside the Philippines. Yung kanina within the Philippines. Okay. No? Kasi ito, ang paraan naman ito, i-fill upan mo lang din online yung enrollment form at siguraduhin lang natin tama yung at active yung mobile number na ilalagay natin sa ibang bansa. Ilagay din kung anong oras natin gustong tawagan ni BDO. Kasi ang mangyayari dito, Captain Jess, yung nag-enroll sa abroad or labas ng Pilipinas, siya ay tatawagan ng ating BDO Customer Service Officer at i-verify ang kanyang enrollment. Yun. So pagkatapos masabit ng enrollment form, antayin niya lang na tawagan siya ng ating Customer Contact Center representative at maghintay ng ipapadalang activation naman galing sa BDO via email. At doon malalaman niya kung na-approve na ang kanyang enrollment. So pagkatapos nun, pwede niya nang gamitin din ang kanyang BDO online banking account. Ano ang maitutulong ng pagkaroon ng BDO online banking account para sa mga marino at kanilang pamilya? Marami, Captain Jess. Mas mabilis at convenient ang banking transactions dahil maaaring makapagbangko kahit saan, kahit nasa abroad, kahit anong oras din. Hindi kinakailangan na umaga dito o tsaka lang sila makapag-transact kahit anong oras, kahit basta may internet. Basta may internet, access pwede. to. Yun. Maaari nilang ma-monitor yung account nila. Ito yung dinidescribe ko kanina. Okay. Na pag nagpadala sila self-alati, makikita nila kaagad kung pumasok na ba yung... At saka kung magkano na yung balance nila. Baka wala nang laman. Kung nababawasan ba, ganyan, no? Hindi yung parang padala lang sila ng padala, hindi nila nalalaman kung magkano na ba yun, kung nababawasan ba, o ano. Ito, anytime, mache-check nila yung balance nila. So, ganun din. Kung meron man sila halimbawang credit card ng BDO, nandun din yan, pwede nila makita. Kung halimbawa may housing loan din sila, pwede nilang enroll doon. Makikita nila kung nababawasan nga yung housing loan nila, no? Dahil sa mga binabayad nila. So, pwede ba yun automatic na lang, yung mga housing loan pwede, online banking? May instructions sila, magbibigay ng instruction sa bangko from their account, ibayad dito sa housing loan. Sa housing loan. Actually, ang BDO online banking, may facility tayo na tinatawag na scheduled payments. So pwede niyang iset, halimbawa meron siyang binabayarang amortization, no, para sa housing loan. Let's say monthly yan, automatic every month magre-remit yun doon gamit ang BDO online banking scheduled payment. Yan, no? So tapos monitor pa niya na talagang pumapasok yung payment kasi nakikita niya na yung balance niya ng loan nababawasan. At siguruhin lang niya may pundo yung kanyang account. May tanong ako doon. Yung enrollment one time, yung prior activation. Yes, Captain. Isang beses lang yun. Tapos pag naka-enroll ka na, pwede mo na siyang gamitin, Captain Danny, anytime. Tuloy-tuloy na yun. Anytime na yun. Every year na sasakay ka, every time na sasakay ka, automatic na yun. Yun ding account mo na yun ang gagamitin. Yun din. Oo. Captain Jess. Safe ba naman ito? Baka naman ito ay ma-hack ng ano tawag doon? Yung mga yung mga Bangladesh nga actually matagal na yun naming pinoprotektahan, no, yung mga online banking users natin. Maraming paraan na nilagay kami diyan. Ngayon ang pinaka talagang ginagamit ngayon ng BDO online banking, meron tayong tinatawag na one-time password. Yan yung
kapag nagla-login ka, Oo. meron pinapadala sa iyo na SMS at yun ang ginagamit mo para ituloy yung login. So, kinakailangan yung seafarer natin na naglag-login sa online banking, meron siyang active na mobile number para doon ipadala ang kanyang one-time password So yung na tinatawag. ito yung password na yun, importante yun na hindi yun mawawala sa kanya or malaman ng iba, ganon. Kailangan yung password, yung one-time password, nagpapalit yon kada login niya. So, ipinapadala ng BDO online banking system doon sa kanyang mobile number. Yun ang safety measures doon. Yun no? ang safety measure noon. Kasi hindi permanente yung password na yon. One-time use lang, kumbaga. One-time use lang, kumbaga. Every time. Tapos, magpapadala kayo sa kanya ng another password. Naman. Kada login niya, yung system nagpapadala ng bagong password. So, naiiwasan yung parang mag-change siya ng PIN o ng password. Tsaka naiiwasan na kung halimbawa man, meron kasi mga, alam mo naman sa internet, maraming manloloko, di ba? Meron din mga iba gagawa ng fake na website. Meron kuminsan careless na mga user natin na nakukuha yung ID and password nila. Halimbawa lang, na nabigay nila, hindi pa rin makakatuloy si fraudster kasi meron nga tayong tinatawag na one-time password na siya lang ang makakakuha, yung ating seafarer lang kasi sa mobile number niya o sa telepono niya or email makukuha. Sa ano lang to, Captain Jess, sa SMS, via Mobile. SMS. Actually, helpful siya pag sa akin kasi makakalimutan din ako ng password ko. Ay, ako Kasi lalo. syempre nag-iiba-iba ka din ako ng password. So, yung nga, kung yung one-time password siya, yung tuwing gumagamit ka, binibigyan ka, mas makakatulong yun sa akin kisa yung talagang aking password. Kasi nga, nakakalimutan Ay, di ko na nga din. mai-open yung Facebook ko dahil nakalimutan ko yung password ko. Yes. Nakikipag-away na ako dun sa login, tapos incorrect. Kaya pala ayaw mo Ano ba i-accept yun? ang friendship ko, Kap. Ganun ba? Hindi, joke. Hindi, actually wala naman na, di ko na mai-open Nakalimutan ko yung password. Balik tayo dito sa password ito. Captain Jess, dagdag ko lang pala, meron kasing iba ring, meron pa tayong tinatawag na one-time password generator gamit ang BDO mobile banking, BDO mobile banking app, no? Ito yung application na nasa smartphone, gamit ang Android o kaya ang Apple smartphone. Pwede mong ikaw mismo ang mag-generate o gumawa ng one-time password o ibibigay ng mobile banking mo. So, at yan yung isa pa nating safety feature na pwede mong gamitin din instead para of SMS. hindi mo talaga makalimutan. Sa'yo nang galing yun Diba, ang problema kasi kung minsan dun sa SMS natin, Captain Jess, pag nasa abroad ka at walang signal halimbawa yung telepono, hindi makakarating sa'yo yung SMS. Ngayon, gamit itong BDO mobile banking app, ikaw mismo ang magge-generate ng one-time password mo. Pwede rin bang ma-access ang kanilang BDO online account sa smartphone? Pwede, Captain Jess. Kasi yun din yung isang, meron tayong, pagka nakapag-enroll ka na sa BDO online banking, pwede ka nang pumunta sa App Store, Play Store, at i-download yung BDO mobile banking. Pag ito lang ginamit yung BDO mobile banking, gamit na yung smartphone, pwede ka na rin gumawa ng transaksyon na kagaya nung ginagawa sa BDO online banking, kagaya yung balance inquiry, funds transfer, bills payment, lahat ito. Kung ano yung nagagawa mo sa online, pwede mo na rin gawin gamit ang smartphone. Oo. Okay. Paano naman kung gusto pa nila ng impormasyon tungkol sa BDO online banking? Gustong kumuha ng impormasyon, paano naman sila Ivan, ano pa ba pwedeng gawin? Si Ivan. Mag-log on lang po sa BDO website. Ang website po namin ay www.bdo.com.ph po. Yun. Para naman po dun sa mga existing online banking users naman na may questions sa kanilang online account, pwede din po kayong tumawag sa BDO contact center natin. Ang contact center natin ay 631-8000 po. Ayan, www.bdo.com.ph at saka yung contact center 631-8000. Ayan. At kung nasa abroad naman po, may international toll-free number din ang BDO contact center po. International access code po natin is +800-8
1-800-631-8000 po. Ayan. At para lalo kayong yumaman, bangko sa BDO Banco de Oro via online. Ayan. Maraming salamat, Ken and Ivan, sa inyong pagpunta ngayon dito. Kahit kayo na traffic, ay nawala sa MRT. Captain Jess, maraming salamat. Maraming salamat. Magandang hapon sa lahat ng ating mga seafarers. Oo. Teka muna, mayroong tanong. Paano po mahulugan ang kabayan? Sakop niyo ba ito? Saving account ko po. Hindi ko po kasi mai-open account ko, email account ko. Paano ko po malalaman kung pumasok po ang diniposit ko? Henhe Melendez. Nene Melendez. Paano? Teka muna, sakop ba ito ng inyong Kabayan Savings Kabayan to Savings, opo. Ano po ang tanong ulit? Paano po mahulugan ang Kabayan Savings account ko? Hindi niya ma-open ang kanyang email account. Email account ko. Paano password ko po malalaman problem dito siguro. Okay. So pag gusto niya pong malaman kung meron pong pumasok na pera sa account niya, una po, magde-deposit po siya sa branch natin or sa cash accept machines po. Then para naman po malaman niya kung wala naman po siyang kung gusto niya pong mag-access online, ayun nga po, mag-login lang po siya sa ating website po para malaman niya yung laman ng account niya. In case naman po na nalimutan niya yung password niya, Sir Ken, ang gagawin niya lang po is tatawag sa... Actually, maraming paraan. Kung ang issue or ang ng user natin nakalimutan niya yung password, doon mismo sa BDO Online Banking may paraan papaano makuha ulit yung password mo. So merong tinatawag na password reset or unlock password kung halimbawa na lock na siya. So ang kailangan lang doon, input niya lang ulit or ipasok niya yung kanyang user ID kung naalala pa niya, at may sasagutin siya mga ilang tanong. At ayun ay padadala sa kanya ulit. Ito, habol natin to, may pangalawang tanong. Ask ko lang po, kung naghulog ako ng pera, kung naghulog ka ng pera sa Kabayan ATM card mo, tapos ang nalagay mong account number ay yung nasa ATM card number, di yung nasa passbook, makakapasok pa rin po ba yun? Kasi success naman daw, sabi ng pinagpadalhan ko, Marisa. Success naman pala. Actually po, ang Kabayan ATM card po tsaka Kabayan passbook ay iisa lang po ang account number noon. So kung ano man po yung card nakalagay po doon sa kanyang ATM card number ay nakalink po doon sa totoo niyang account number na makikita niya po sa kanyang passbook. Kaya naman pala success. Success. Doubt lang siya. So yun, dalawang tanong lang naman na doon sa inyong at least mayroon kayo kahit wala doon sa inyong departamento na online banking, at least nasagot nyo naman. Nasatisfy si Nini at si Marisa. Ayun. Kung meron pa kayong katanungan sa ating mga seafarers, mga nakikinig, yun nga kanina nabanggit naman ni Ivan, pwede kayong tumawag sa ating customer contact center 631-8000, at ganoon din pwede nyong puntahan ang www.bdo.com.ph. Marami tayong informasyon na pwedeng makita doon sa mga frequently asked questions. Ayan. Okay. Thank you very much. At bago tayo magpatuloy, Alpha Ship Management Corporation.